Sa buhay ng tao, may kanya-kanya tayong abilidad, kakayahan kung paano natin ito hasain at gamitin. Ano man ang uri ng iyong trabaho o hanap buhay, basta ito ay marangal, huwag mo itong ikahiya at dapat mo itong ipagmalaki dahil sa trabaho mong iyan, diyan kayo nabubuhay. Tunghayan natin ang kwento sa buhay ni Michael. Bata pa lamang siya noon, naranasan na niya ang hirap ng buhay. Kaya ito ang dahilan kung bakit hanggang high school lamang ang binata. Hindi na kasi siya kayang pag-aralin pa ng kanyang mga magulang sa kolehiyo. Kaya para kay Michael, minabuti na lamang niyang maghanap ng trabaho. Kahit ano basta lamang makatulong sa pamilya. Araw-araw nag-a-apply ang binata ng trabaho na akma lamang sa kanyang pinag-aralan. Dahil ayon sa karamihan, kung mababa lang ang iyong pinag-aralan ay malamang mababa din ang uri ng iyong trabahong mapapasukan. Kaya naman, hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Michael. Nag-apply siya bilang isang construction worker na kahit ang tingin ng iba sa lipunan ay sobrang baba nito. Pero hindi makakaila ang katotohanan na sila ang dahilan kung bakit may mga malalaking gusali na nagsitayuan. Masaya si Michael dahil sa halagang 537 kada araw na sahod. Nakasigurado siyang malaki ang tulong nito sa kanyang mga magulang. Isang araw noon habang papawis si Michael galing sa trabaho, sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang dalaga sa kanyang harapan. Si Rachel, ang babaeng crush niya noon sa high school. Magandang hapon, Rachel. Hello? Di ba ikaw si Michael? Oo, ako nga. Hindi ka na pala nagpatuloy sa kolehiyo? Hindi muna. Kailangan ko kasing tulungan ng mga magulang ko eh. Nako, sayang naman yun. Oo nga, sayang pero inisip ko kasi ang kapakanan ng mga magulang ko. Saan ka ba ngayon nagtatrabaho? Sa ngayon, pumapasok ako bilang isang construction worker. At masaya din naman ako kasi nakatulong ko kay mama at papa. Ikaw, anong year mo na ngayon? Ako? Nasa second year college na ako. Wow naman, congrats! Malapit na pala, ilang taon na lang. Kaya mo yan. Nako Michael, maraming salamat. Siya nga pala Rachel. Pauwi ka na hindi ba? Oo, bakit Michael? Baka naman kung okay lang sa'yo na iyain mo na kitang kumain dyan sa may street food. Dyan lang sa unahan. Ganun ba? Oh sure, walang problema. Yun lang pala basta libre mo ha? Ako nang bahala. Basta, kainin mo na lahat ng gusto mo dun. Sige ba, sabi mo yan eh. Nako, mukhang marami yata akong nakain at nabusog ako. Maraming salamat Michael sa libre mo. Ayos lang yun Rachel. Siya ka pala, medyo hapon na pala. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Nako, wag na Michael. Baka nakakaabala lang ako sa'yo. Hindi wala kasi akong ginagawa sa bahay pagdating ko dun eh. Ikaw, kung yan ang gusto mo pero hindi kita pipilitin ha. So paano, nandito na tayo sa bahay namin. Maraming salamat sa paghatid mo sa akin Michael. Walang problema yun Rachel. Sige na, uwi na rin ako. Maraming salamat sa time mo ha. Wala yun. Mag-iingat ka rin sa pag-uwi mo Michael ha. Hindi masukat ang saya ni Michael sa mga oras na iyon. Dahil sa unang pagkakataon, nakasabay niya si Rachel na matagal na niyang crush. Oh anak, bakit medyo nagabihan ka yata ngayon? Tsaka parang masaya ka. Anong nangyari? Ma, nakasabay ko kasi si Rachel kanina. Yung sinabi ko sa'yo noon, yung crush ko. Ganun ba anak? Tapos, ano nangyari? Wala lang ma, nagwintuhan lang kami. Tsaka kumain ng street foods. Sobrang saya ko nay dahil nakausap ko siya ng personal. Nako, anak. Dahan-dahan lang ha? Ma, crush ko lang naman siya eh. Pero bukod doon, wala na. Mabuti naman kung ganun anak. O siya, kumain na tayo. Masarap ang niluto ko ngayon. Adobo yung paborito mo. Yan ang gusto ko sa'yo ma. Siya nga pala ma, eto nga pala yung sahod ko. Nako anak,
Huwag mo nang ibigay lahat sa akin. Ma, may allowance naman ako hanggang sa sunod na linggo eh. Wala naman akong ginagastusan sa perang ito. Naglalakad lang naman ako sa trabaho, hindi ba? Dahil malapit lang. Ikaw ang bahala anak. Pero yung sobra sa perang ito, itatago ko lang. Malay natin, maisipan mong bumalik sa pag-aaral. Saka na yan, ma. Ang gusto ko lang kasi ay makatulong sa inyo ni Papa. Uy, Jelly, naalala mo ba si Michael? Sinong Michael? Yung kaklase natin sa high school? Yun bang may crush sa'yo? Oo, siya na nga. Oh, bakit mo naitanong? Dito rin ba siya nag-aaral? Anong course niya? Hindi siya rito nag-aaral. I mean, hindi na siya nag-aaral. Tapos, bakit mo naman nabanggit sa akin? Paano kasi sa tuwing pag-out ko sa school, lagi siyang nakasalubong sa daan. Bakit naman? Ano bang trabaho niya? Construction yata yung pagkadinig ko. What? Si Michael? Construction worker? Tapos, palagi niya kasi akong nililibre sa tuwing nakikita kami sa daan. Hindi ko naman may tatanggi sa kanya. Uy Rachel, huwag mo sabihin sa akin na may balak manligaw ang lalaking yan sa'yo ha. Ewan ko, hindi ko kasi alam eh. Baka gusto lang niyang manglibre sa akin, kaya ganun. Rachel, alam mo, ganyan ang mga teknik ng mga lalaki. Para kapag nahulog na ang loob ng isang babae, ay hindi na ito makakatanggi pa. Alam mo kung ako sa'yo, kapag nagkita ulit kayong dalawa, tanungin mo kung ano ang pake niya sa'yo. Kinahaponan, muling nagkita ang dalawa sa lugar kung saan sila palaging nagkikita. Hello Rachel, kumusta ang klase mo? Ayos lang naman Michael. Ikaw, yung trabaho mo, kumusta? Eto, medyo mabigat, mahirap pero masaya ako lalo na kapag nakatulong ako sa mama ko at nakita kita sa tuwing maghapon dito. Michael, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman. Tungkol saan naman, Rachel? Ito bang ginagawa mo sa akin yung panlilibre mo? May balak ka bang manligaw sa akin? Ang totoo kasi, alam mo naman na siguro matagal na kitang crush diba noon pa sa high school at hanggang ngayon. Parang hindi lang crush kundi mahal na yata kita, Rachel. Michael, alam mo, ang totoo, hindi naman masama ang magkagusto at umibig, hindi ba? Pero kung ako ang gusto mong ligawan, pwede bang itigil mo na? Kasi alam ko naman na mabait ka, masipag at matulungin sa mga magulang. Pero hindi ako ang babae na para sa'yo, Michael. Ang totoo, gusto kita. Pero bilang isang kaibigan lang. Alam mo, may pangarap ako sa buhay eh. At sa pangarap kong iyon, gusto kong walang makakasagabal. Michael, hindi tayo bagay sa isa't isa. Kasi kung praktikal lang ang pag-usapan, hindi mo ako mabubuhay sa pagiging construction worker mo lang. Pasensya ka na ha. Kaya pwede ba Michael, simula ngayong araw na ito, huwag ka nang mapakita sa akin. Pero Rachel, mahal kita. Ikaw lang ang nagpapatibok ng puso kong ito. Pwede ba Michael, hindi tayo mabubusog at mabubuhay sa pag-ibig mo? Ang gusto ko yung totoong realidad. Ayaw ko sa'yo dahil alam ko namang hindi mo maibibigay sa akin ang mga kagustuhan ko. Kaya habang mas maaga pa, huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy ang pangliligaw sa akin dahil busted ka na ngayon. Simula sa araw na iyon, hindi matanggap ni Michael ang mga salitang binitiwan ng dalaga. Anak, bakit ang lungkot mo ngayon samantalang kahapon lang halos mapunit na ang bibig mo sa kakatawa? Nay, ganito palang realidad kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ka nila gusto. Mahirap lang dahil hindi ka profesional. Wala kang pinagmamalaki sa pag-aaral mo. Anak, tungkol saan naman ang binabanggit mong iyan? Tungkol ba to sa babaeng gusto mo? Oo, Nay. Binasted niya ako. Hindi man lang niya ako binigyan ng chance. Nako, anak.
Madalas ngayon na ang kalakaran sa mundong ito, kung mahirap ka, para ka lang din sa mahirap. At kung may pinag-aralan ka, para ka lang din sa taong may pinag-aralan. Alam mo anak, yan ang realidad sa mundong natin ito. Hindi ma. Gusto kong ipakita sa kanila na mali ang kanilang kasabihan. Gusto ko mga ibang bansa. May kakilala ako na skilled at sasama ako sa kanila. Baka doon pa ang aking kapalaran. Sigurado ka ba anak? Oo ma. Dahil gusto kong mapatunayan sa kanila na kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay may marating ako sa buhay. Nako friend Rachel, hindi ako makapaniwala na nakapagtapos na rin tayo. At heto, isang malaking party ang ating ginagawa. At isa pa, ang ganda ng venue na ito, hindi ba? Oo nga siguro ang yaman ng may-ari nito. Rachel, siya nga pala. Kamusta na kaya si Michael ngayon? Yung lalaking may gusto sa'yo? Naku, hindi ko na alam friend eh. Wala kasi nung pinagtapat ko sa kanya ang totoo, hindi ko na siya nakita. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Ang mas mabuti pa ay mag-enjoy tayo sa ating victory party. Come on! Rachel? Nakikita mo ba ang nakikita ko? Yung lalaki na kaupo sa may gilid? Hindi ba si Michael yun? Oo nga no. Anong ginagawa niya dito? Paano siya nakapasok? Ang isang construction worker lang. Hindi ba party ito para sa nakapagtapos sa ating batch? Baka naman may inaayos lang sila. Alam mo naman yung mga construction worker. Siguro nga. Magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat sa mga estudyante na nakilahok sa ating victory party ngayon. At higit sa lahat, nagpasalamat ako sa owner ng venue na ito dahil ginagamit niya ng libre sa unang pagkakataon ang lugar na ito. Ano? Rachel, naririnig mo ba yun? Libre daw? Sino kaya ang may-ari ng lugar na ito? Excited na akong makilala siya. Sana binata pa siya, Rachel, no? Para kilalanin natin. Ladies and gentlemen, bago tayo magsimula sa ating party, nais ko munang pasalamatan ng owner sa venue na ito. Palakpakan po natin si Mr. Michael Rodriguez. What? Rachel? Tama ba ang rinig ko? Si Michael? Ang may-ari nito? Paano? Maraming salamat sa inyo dahil itong venue na ito ako mismo ang nag-design. Kaya sa unang pagkakataon, binigay ko ng libre sa inyo. Lalo na, ang ilan dito ay mga klase ko pa sa high school. Kaya naman, enjoy your night everyone. May ilan sa kanila ang nakakilala kay Michael at agad siyang binati nito sa pagiging successful sa buhay. Labis naman ang pagkagulat ni Rachel sa kanyang nabalitaan at nahiya siyang lapitan dahil sa kanyang ginawa noon sa binata. Matapos kasing makapag-abroad itong si Michael ng 5 taon, malaki na ang kanyang ipon at pag-uwi niya sa bansa, maraming offer ang kanyang natanggap, lalo na pagdating sa mga design. Ito kasi ang dinevelop ni Michael na skilled at hindi niya ito inaasahan. Kaya ngayon, nakapagpatayo na siya ng hindi lang isa kundi maraming building na ngayon ay ginagawa niyang negosyo. Marami sa atin na kahit hindi man nakapagtapos ng edukasyon, pero ang ilan naunguna sa pagdating sa business industry. Mga kaibigan, kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari lamang pong paki-like at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga bagong videos natin. Maraming salamat hanggang sa susunod pa nating mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Salamat at paalam.